Isang magandang umaga pong muli po sa atin pong lahat. Gaya po ng dati, sa umpisa po ng aking kapahayagan, ay palagi ko pong sasabihin po sa inyo pong lahat na wala po akong ipinakikilala na kahit na ano po para po sa aking sarili. Isa pong hamak, isa pong aba na tagapagpahayag po kung ano po ang nais na ipahayag sa atin ng ating pong banal na Espiritu Santo, ang atin pong Diyos na kataas-taasan pong totoo. Dahil nga po matindi po ang kalagayan na kinakaharap po nating lahat, sa mga susunod ko na lamang po ipagpapatuloy ang mga nilalaman po nito. At yun nga po, kumusta na po kayo? Ang mahaba pong bakasyon. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo ay ipahayag ko po sa inyo para po sa bansang pinili, bayang Pilipinas po. Una muna po sa lahat, ako po'y lubos na nagpapasalamat sa ating pong banal na Espiritu Santo sa pagkakataon po na ibinigay po niya para po sa lupain pong ito, ang bayang pinili, lupang hiniram po, bansang Pilipinas po. Sa pagkakataon po na ipinagkaloob niya nasa ang bansang Pilipinas po ang kauna-unahang bansa po na pinahintulutan po ng bansa pong Iran na malaya po makapaglayag po dun po sa tinatawag nilang Strait of Hormuz po. Maraming salamat po. Bagamat imposible pagdating po sa ating Diyos na kataas-taasan, ang imposible po ay pwede pong maging posible. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, para po sa lahat po ng mga Pilipino po sa bansang Pilipinas po, palagi ko daw pong ipaabot po sa inyo na sa bigat po ng ating pinagdadaan ng mga hirap at pasakit at mga sakripisyo po, ang bawat pamilyang Pilipino daw po ay mas piliin daw po natin na kung ano man po ang kalagayan ng ating bansa, gaano man po ito kahirap, ang mga kaguluhan, ang mga sinasabi pong pagkakamal ng kung sino-sino po sa kaban po ng bayan, ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, sa bawat pamilya po ay piliin po nating magpakahinahon po. Mas piliin po nating mag-focus po tayo sa kanya-kanya pong pamilya. Ngayon pong napakatindi po ng pinagdadaanan ng lahat po, hindi lamang sa bansang Pilipinas po, sa halip pong tayo magpaka-stress na pwedeng magdulot pa yan sa atin ng mga panibagong problema, at ipunin daw po natin ang ating mga anak at unti-unti o dahan-dahan nating ipaabot sa kanila ang tunay na kalagayan hindi lamang ng Pilipinas kundi ng buo pong mundo. Unti-unti po nating ipaabot sa kanila na upang sa gayon po ang bawat pamilya po, ang bawat miyembro po ng pamilya po ay maging bukas at gising po sa pagtanggap, dahil na sa pagtanggap po kaya po tayo magkakaroon po ng mas malinaw pong pagpaplano o paghahanda pa po sa napakarami pong pagsubok at krisis pa na darating po sa lahat po ng lupain. Sa halip pong ubusin natin ang ating talino, ang ating lakas sa pagkipagdebate o sa pagpoprotesta upang isigaw na mali sila, hindi sila ang tama, kami ang tama, ito ang dapat, ito ang hindi po dapat. Ayon po sa ating Diyos na kataas-taasan, ibigay daw po natin sa Kanya ang bigat na yan. Para po sa lahat ng
nasa pwesto mga namumuno. Yan daw po ay ipagkaloob natin sa ating Diyos na kataas-taasan. Dahil siya nga po ang nakakakita ng lahat-lahat po ng bagay. Siya po ang titimbang. Siya po ang susukat po. Dahil pag siya po ang tumimbang, siya po ang susukat po, ang lahat po ay nasa patas pong kalagayan po. Ibigay po natin sa kanila yan. At tayo daw po, mga ordinaryong mga mamamayan, ay magmasid na lamang po kung ano po yung hatol na kanyang ibibigay. Dahil kapag siya po ang humatol, yun po ay pinakamakatarungan po. Alisin na po natin sa dibdib natin ang mga alalahanin na wala rin naman po tayong magagawa. Makakaragdag lang po yan sa atin ng bigat o mai-stuck lang po tayo sa isang sitwasyon na hindi tayo makapagpasya, hindi tayo maiayos po dahil nga po yung ating focus po ay nahahati po. Ang nais po ng ating banal na Espiritu Santo ay mag-focus po tayo, bawat isa po sa atin, sa kanya-kanya pong pamilya. Ihanda po natin ang ating mga anak, ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kakilala o kaibigan na unti-unti po nilang matanggap po ang katotohanan po upang tayo nga daw po ay makapag-adjust o makapagplano po sa mga matitindi pong nangyayari po sa ating pong kapaligiran. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, wala pong perpektong gobyerno, wala pong perpektong pamahalaan, wala pong perpekto pong namumuno. Mailagay nyo man po kung sino po ang nais ninyo o maalis nyo man po yung nais nyong maalis po. Palagi po may pintas po at may kulang. So ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, ibigay ninyo sa akin at siya na daw po ang bahala dyan. May kanya-kanya pong panahon pong iniakda po o itinakda po ang ating Diyos na kataas-taasan para po sa mga taga-ibang lupain na ang hangad po ay ang mga bagay na meron po tayo dito po sa bansang pinili ay maging kanila dahil nga po sa mabigat pong usapin yan na wala rin naman po tayong magagawa, ipagkatiwala daw po natin yan sa Kanya. Mas ang sila pong mabababa po ang mas itinataas po at yung matataas po ay siya naman pong ibinababa. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, may Diyos pong hindi nagpapabaya. Subalit siya po ay may mga itinakdang panahon at oras po. Ang kanya pong mga plano ay hindi po gaya ng pagpaplano nating mga tao. Kaya ayon po sa kanya, sa mga naghahangad na ang lupain ito ay maging sa kanila o doon naman sa mga nag-o-offer na ang tulong sa ating bansa. Subalit kung ang pagtulong nila ay mayroon pong hidden agenda, tanging siya lamang din daw po ang may kakayanan pong tumimbang-timbang po ng lahat. Isang bagay po ang nais niyang iparating po sa ating lahat. May Diyos na makatarungan at may Diyos po na laging sa ating lahat po ay nakagabay po at nakatunghay. So wag po nating hayaang kainin po tayo ng galit, hinanakit o pagwawala kung sino man ang nasa posisyon o kung sino man yung malalagay pa sa posisyon, dahil daw po sobrang mabigat na ang mga dalahin natin. Ang lahat daw po ng para sa Kanya ay ipagkaloob natin sa Kanya at siya na po ang bahala. Sobra na daw po yung bigat na nasa ating mga balikat. Likumin, tipunin po natin ang ating mga anak. At yun nga po, upang maging handa po tayong lahat sa kung ano pa man po yung paparating po sa sanlibutan po. Wala na naman po tayong oras, hanggang sa muli po.
Bye-bye at mabuhay po tayo pong lahat.